Bago ang lahat, meron na namang napasama sa listahan ng mga players na nagmula sa Lakers na napapakinabangan ngayon ng ibang teams. Mula kay Ingram, Clarkson, Randle, Zubac, Josh Hart, Lonzo at iba pa. Hindi man sila nag-champion, at least maganda yung kinalabasan ng karir. So balik muna ako sa NBA story. Hindi rin ako ginanahan dun sa Rising Star Challenge. Si Commissioner nga nagpaalala pa sa mga All-Star na seryosuhin yung laro sa Lunes, baka huling beses na yan. Ang trade steal nung nakaraan si Max Christie dahil mahigit 100% ang inangat ng laro niya na mula 8 points, 3 rebounds, 1 assist at 6 attempts per game, naging 17 points, 4 rebounds, 3 assists at 12 attempts per game dito sa Dallas. Nasa 34 minutes per game itong si Christie na nasa 45 and 51%. Anim na sunod din siyang merong double digit sa points. Nag-benefit doon si Max Christie sa pagkakatrade dito sa Dallas dahil maituturing din naman siyang pillar no ng trade. Pero siya yung naging trade steal. Sumakto pa yung pagkakatrade niya doon, injured yung maraming player ng Dallas kaya na-adjust yung rotation at nasama siya talaga doon. Sa dulo ko na lang ipapaliwanag, humahaba na yung intro. Back to basic muna. Si Cormac Carl Christie Jr. na kamukha ni Kobe sa ilong ay galing Illinois. Naglaro siya noon sa Rolling Meadow High School. Kakampi niya yung nakakabatang kapatid niya. So kumpirmadong hindi sila anak ni Doug Christie ang coach ng Sacramento. Ang parents kasi ni Max ay dati ding mga basketball player pero nagpursue ng ibang karir. Sa high school, nag-a-average siya nung kanyang senior year ng 24 points, 10 rebounds, 4 assists, 3 steals per game. Undefeated ang team niya nun. Kasama din siya sa batch ng 2021 kasabayan sina Paolo Banchero at Chet Holmgren. Siya yung pang number 17 sa ranking. Listed pa nun si Christie na 6'7 ang height nung nasa high school, papasok ng college. Nire-recruit din si Max ng Duke, Villanova at Ohio State. Dalawa sa best college program ang gustong kumuha sa kanya, pero mas pinili niya ang Michigan State dahil doon sa Emoni Bates effect. Doon kasi siya nag-commit. Dati si Emoni Bates yung number 1 ranked high school player papasok ng college. Pakiramdam kasi ni Christie noon mananalo ang team niya kapag sumama pa siya dito kay Emoni Bates, at dahil na rin sa coach nila. Hindi tumuloy doon si Emoni Bates dahil nagkaroon ng problema, kaya naiwan na top rank prospect si Christie ng team. Hindi naman ganun ka-impressive ang number ni Christie, nasa 9 points, 3 rebounds, 1 assist, 38 and 31%. Napili pa rin naman siyang all-rookie first team. Biglang pumasok sa NBA agad si Christie na ang comparison pa niya nun si Kevin Martin at Evan Fournier. Na parang ang layo ng comparison na yon. Hindi ko lang sigurado kung meron pa nakakaalala kay Kevin Martin. Siya yung player na parang awkward din tumira pero sigurado. Sa scouting report, ito yung usual na nababasa sa mga best player din naman ngayon. Nagkakamali dito kalimitan yung scout. Kasi based doon, maliit ang frame ni Christie pero matangkad siya. Kailangan niya magpataba. Ayun nga ang dahilan kung bakit na-trade siya papunta sa kabila. Hindi ganun kalakas sa defense, mediocre din ang kanyang pagiging athletic, hindi ganun kabilis. As in, yung 2022 na yon, mas better pa sa kanya si Jaden Hardy na number 37 na si Christie noon napili bilang number 35 sa second round. Si Jaden Hardy, number 1 prospect dati na pumasok ng G League Ignite. May nakita siguro yung Lakers dito kay Christie kaya mas pinili siya, or wala na silang choice. So joke lang yon. Mas better average si Jaden Hardy bago pumasok ng NBA kumpara kay Christie. Kaso sa average height ng mga shooting guard, pasok dun si Christie. Nasa 6'5 or 6'6. Dahil mas pinapaboran na ngayon ng mga teams yung perimeter defense dahil sa mga nangyari noong nakaraang season. Sa ngayon sa Dallas, mas better na player na si Christie kumpara kay Jaden Hardy. Kasi nga mas matangkad si Christie at mas nagagamit siya sa perimeter defense. Sa mga nakuha ng Lakers sa second round na player na magandaan nilaro sa kanila pero tinrade pa rin, at magtataka ka kung bakit tinrade. Noong 2016, kinuha nila si Zubac. Halos kumpleto na noon ang magiging lineup ng Lakers talaga at younger team. Nag-i-improve si Zubac noong mga sumunod na taon, biglang tinrade nila sa Clippers na karibal pa nila. Ang kapalit pa noon si Mike Muscala na hindi ko rin maaalala kung sinong player to.
Ang nangyari, gamit na gamit sa Clippers itong si Zubac at naging mainstay talaga siya sa center position. Technicality, noong 2014, hindi naman talaga Lakers ang pumili kay Clarkson pero doon siya nag-umpisa. Ang ganda rin ang nilalaro niya until dumating yung 2018 deadline. Tinrade ng Lakers si Clarkson at si Larry Nance papuntang Cavaliers kapalit ang injured na si Isaiah Thomas at ang pa-retire ng player na si Channing Frye, kasama pa doon ang first round pick. Noong mga time na to, wala pang LeBron sa Lakers, kaya nung sumunod na taon, nang lilipat din si LeBron, umalis na si Randle sa LA. Nag-buckles pa ako doon, pero ang pinaka-notable talagang second rounder na kinuha ng Lakers na maganda talaga yung naging career ay si Marc Gasol, dahil siya rin yung naging kapalit ng kapatid niyang si Pau Gasol dati. Nabasa ko lang din to yung date na tinrade si Luka sa Lakers kapalit ni Christie at ni AD ay same date na tinrade si Pau Gasol sa Lakers na ang kapalit din ay si Marc Gasol. Nakapag-final sa taon ng 2008 si Pau Gasol sa LA. Parehas defensive player si Gasol at sina Christie at AD. Ang isang reason kasi doon kung bakit siguro maganda yung nilalaro ng ibang mga players na galing Lakers na tinrade nila sa ibang team ay dahil sa pressure. So kung tatanungin nyo kung sigurado ako doon, siguro pressure. Lalo na nung dumating si LeBron sa Lakers dahil siya pa rin ang isa sa biggest star ng NBA noon. Naging times 2 yung media coverage. Kada may gagawin si LeBron, nasa ESPN agad. Bumahing lang si LeBron, isang oras na special yon sa ESPN. Ia-analyze pa nila. Magtanggal lang ng headband, ganun din. So sarcastic comment yun, pero ganun kasi i-handle ng media ang Lakers mula nang dumating si LeBron sa LA. Kaya pressure yung iba mga player, lalo na yung mga bata, dahil alam nila naghahabol ng championship yung Lakers sa prime ni LeBron dito sa LA. Kaya kapag nasulyapan ka ni LeBron at nahagip ng camera, may memes agad yun. Trade ka mamaya. Yung iba pa doon, kapag nagkamali ng isa, siguradong nasa trade rumors na kinabukasan. Nang dumating naman si Christie sa Dallas, ang daming player doon na may injury, pero may binanggit kasi doon si Max Christie. Base sa kanya, mas madali yung offensive flow ng Mavericks kontra Lakers. May kalayaan yung mga player na gawin yung gusto nila base sa advantage na meron sila sa kalaban. Sa bagay, si Jason Kidd din ang tinuturong dahilan kung bakit gumanda yung laro ni Giannis mula nang i-handle niya. Dito sa Dallas, mas naging relax si Max Christie na maglaro kumpara sa dati niyang team. Sa mga last game pa ng Dallas, si Christie nagtitake over din sa last minute. Hindi katulad sa dati niyang team na bihira siya makahawak ng bola. Nakita tuloy na potential two-way player si Christie kapag lalong nag-improve. Patanda na rin yung ibang guards ng Mavericks ngayon. Meron agad silang replacement. Kaya trade steal para sa Dallas dahil hindi lang yung average ang babantayan doon. Dahil nakuha ng Dallas sa mababang presyo si Christie. Bargain yung kontrata niya. Tatakbo pa yun ng 2 hanggang 3 taon. Nasa 8 million kada taon yung kontrata ni Christie at papatak yun ng 2028 na meron pa siyang player option nun. Nasa 24 years old lang siya nun. Kung mag-average man siya ng 15 points or sa mga susunod na taon nasa 18 or 20, sobrang bargain yun para sa Dallas. Para silang naka-jackpot ng first rounder na rookie. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.